Hello po mga boss, mga sir. Good morning na naman po tayo. So panibagong araw na naman po, panibagong vlog na naman tayo dito sa ating mga unit. So magang-maga po. At mayroon naman tayong trouble na na-encounter. So explain ko lang sa inyo. Dito tayo sa So ang trouble kasi natin mga boss ay bumagsak yung ating suction pressure saka yung ating oil, kaya mid pressure natin. At the same time affected na rin yung ating discharge, so medyo mababa po yung ating halos lahat ng pressure natin ay bumagsak, so especially itong ating mga suction oil at saka yung mid pressure. So yun po yung so ang nangyayari dahil nga bagsak yung ating pressure, hindi tayo makapagpa-tigas ng ating product doon sa ating blast freezer. So itong unit na to, hindi pa masyadong familiar, naka-supply po ito doon sa blast freezer room. So ito po yung kanyang pinapalamig, yung isang blast freezer ginagamit ng sinasalpakan ng mga product natin. So dito, so kahapon troubleshoot na rin to. So wala naman nakita masyadong formation ng mga yellow doon sa evaporator. At the same time hindi naman ganito masyado pa yung so yung pressure. So ngayong umaga ang product na ipinasok natin kahapon ay inabot pa hanggang hating gabi. So dapat 4 hours lang yung kanyang 4 to 5 hours lang dapat yung blasting time niya. So nag-i-extend siya ng masyadong mahaba dahil nga may problema yung ating sistema. So habang chinik natin ng pinacheck natin kanina yung ating mga technician, wala naman silang nakitang problema dito sa sa system. So ngayong umaga, so tayo naman yung nag-check. So yun nga, at kailangan na natin mapa-under ito ng maaga dahil wala na yung paglalagyan ng product sa loob. So naghahabol kami ng room na kailangan salangan ng ating mga products sa loob. So ngayon maaga tayo nag-checking dito, so nakita natin na mas maaga. Ayun nga, sa pag-check natin sa mga piping niya at saka dito sa ating compressor at maging doon sa loob ng ating evaporator ay wala naman tayong nakitang problema. So ito lang na nagtaka lang ako kasi masyadong mababa yung kanyang pressure sa suction saka sa oil. So dito nag-focus ako dito sa ating mga sa mga pressure switch dito at dito sa ating mga linya ng sa ating linya ng ating pressure switch. At doon sa pagbabaybay natin mga boss, parang akong nakita dito na leak. So malamang ito yung sanin ng so makikita niyo malakas yung yan po, so may leak po dito sa linya. At the same time dito sa ilalim nito is nagkaroon na ng langis. So umano na yung langis dito sa ilalim, kaya yung conclusion natin is dito mismo sa mga linya na to nagka-problema. So yan, ito malalim po ito. So yan, pumatang natin makita yung pero malalim po ko yung niya. Yan umuusok siya yan. So pag inanuhan natin ito ng sabon natin mga boss, makikita nyo malakas yung lakas yung usok niya. Yan. So yun nga yung yun yung isa na nakita natin na problema dahil kumakaskas siya dito sa kanyang sa housing ng kanyang yan so ito yung dito yung leak, makaskas kasi doon sa housing ng ating heat exchanger. Yan
po mga boss, nakikita nyo may usok. Usok po na lumalabas. So, yan po, kaya nauubos yung laman ng ating ano. So, nandito kaya hindi siya masyado mapapansin dahil nakakumpul sila dyan na ganyan. Kaya, pag hindi ka masyadong aware doon sa mga ano ng ating mga linya, pero hindi mo talaga mapapansin na nandun yung kanyang leak. So, yun, ito po ngayon yung ating gagawin yung umaga. So, kailan magawa po natin kagad-agad dito. So putulin ko muna dito mga boss, mga sir, pinakita ko lang sa inyo yung na-encounter natin problema ngayong umaga. So yan mga boss, mga sir, mga master. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa mga video ko, pa-subscribe naman po at pa-like naman, pa-share kung hindi naman po mabigat sa inyo yung pag-share at pag-subscribe. So, pakiusap lang po, pa-like naman at pa-subscribe na rin po. So, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.